Kapag sinabing ikaw ay natanso, ibig sabihin nito ay naloko o nalabangan. Pero sa kwento ni sculptor Angelico Jic Villanueva, ang meaning ng tanso ay swerte at mas matimbang pa sa ginto. Kasi before pa lang, yung bata pa ako, parate kong kasama ng daddy ko eh. So ang kasama niya yung mga kasabayan yung mga sculptors. So na-inspire ako doon sa mga works nila. Hanggang yung umakyat ako ng Baguio, yung nakikita ko sa brother ko, pati sa daddy ko, mas lalo akong na-i-inspire. So parang ayoko nang bumalik ng Manila. So nag-try ako. Ang ginawa ko, pinupulot ko yung mga scrap ng brother ko at ng daddy ko. Kasi ang mahal ng tanso. So kailangan ko pulutin siya isa-isa. Tapos pagdikit-dikitin hanggang naka-form ako ng artwork through that scrap. Tapos, yung nakabuo na ako ng sculpture, tinuloy-tuloy ko na, gumagawa na ako ng mga pieces. Yung tanso kasi, yung brass copper, lifetime medium. So, kahit maulanan yan, kahit anong mangyari, tatagal siya. It will last a lifetime talaga. Sabi nila, lifetime medium. Ang wood kasi, may form na yan eh. Kino-complement ko lang with my medium para mas maganda. Tapos lilinisin ko lang siya, di artwork na rin siya. Minsan yung mga bato rin, pumupulot ako ng mga bato. Basta lahat ng pwede kong magamit na pwedeng gawing art, kinukuha ko. That's being resourcefulness, di ba? To be creative. Kasi pag hindi ka resourceful, bili ka ng bili. Kung wala ka ng pambili, walang mangyayari. Pero kung talagang artist ka, kahit ano ibigay sa'yo, magagawa mong art. Binuhay kami ng tatay ko sa art. So, art teacher siya sa Ateneo for 30 years. So, lahat na nakikita ko sa bahay, nagpe-paint siya. Ang daddy kasi lahat ginagawa niya, nag-uukit ng bato, ng kahoy, nagpipinta. Lahat daw napintahan niya na eh. Pera lang ang itlog na maalat. All kinds of medium, alam ng daddy, nag-sketch siya, caricature, lahat. Bago narating ni Jic ang kanyang success, dumanas din siya ng pagkabigo na muntik nang magpatigil sa kanyang paggawa ng arts. After mga 2 years, yung gumagawa ako, wala akong nabebentang artwork. Sabi ko, totoo ata yung sinasabi nilang starving artist. So, ang ginawa ko, bumaba ako ng Manila to look for another job. Sabi ko sa kapatid ko, pag may bumili niyan, kung ano yung presyo ko, yun ang ibibigay mo. Walang tawad. So after parang 2 days, tumawag yung brother ko. May bumibili ng sculpture mo. Sabi ko, tumawad ba? Hindi tumatawad. Sabi ko, di, sige. So nag-meet kami nung client ko here in Manila. Natuwa ako kasi that's my first sculpture. Ang nangyari noon, yung nabili na siya, sabi ko, meron palang naniniwala din sa akin. So tinuloy ko. Bumalik ako ng Baguio, tinuloy ko na yung pagiging sculptor. Tapos dire-diretso na yun. Kaya yon yung sa akin, yung the way of giving back, nagtuturo ako ng mga kapwa ko rin artist. For free, hindi ako naniningil sa kanila. Yang agila, wala, naisipan ko lang talagang dapat yan maliit eh. Pero nung ginagawa ko na, hindi ko alam ba't lumaki ng ganyan. Wala lang. Siyempre, ako kahit ano kasi makita ko, na-inspire ako eh. So, kaya minsan makikita mo, wala akong tema na ginagawa na, puro agila, puro tigre. Hindi ganun. So, iba-iba. Kung ano yung pwede mong gawin, gawin mo. So, hindi mo dapat ilimit yung sarili mo sa isang tema lang. Yung inspiration ko, wala na lang eh. Pag umupo na ako dyan, dire-diretso na yun eh. Pag naggupit ka ng tanso, humawa ka na ng apoy, dire-diretso na. Yung malalaki, minsan 1 linggo lang din. Kasi hindi ka naman pwedeng yung talagang 24 hours na gagawa or 12 hours a day. Mahirap dahil napakainit. Hindi lang sa Pilipinas kinilala ang mga obra ni Jic. Nagkamit siya ng awards maging sa ibang bansa dahil sa kanyang sining. Masaya kasi hindi ko pinangarap yung makapag-show sa ibang bansa eh. Hanggang one time may nag-invite sa akin, tapos madami ko nakilalang foreign artist, tapos yung nakahalubilo namin, hanggang na-invite ka na nang na-invite, hanggang maya-maya, halos every month may nag-i-invite sa'yo, tapos na-invite ka pa maging mag-judge na mga trabaho ng ibang tao. As an artist, yung makabuo lang ako ng obra ko,
isang malaking award na yun eh. Tsaka yung bonus nga na mabigyan ka ng talent, yun ang mas kinukonsider ko yung award. Very proud kasi parang nakuha niya yung recognition na parang deserve niya as an artist. At para sa mga aspiring artists na gustong maging katulad niya, ang kanyang masterpieces of advice ay Unang-una yung pagiging sculptor, pagiging pintor, pagiging makatao, na dapat maging matulungin ka sa kapwa mo, lalo sa pamilya mo. Dapat hindi ka maging makasarili, i-share mo kung ano yung dapat mong i-share. talagang hindi agad-agad maa-achieve ang tagumpay. Tulad ng sculptures ni Jic Villanueva, unti-unti mo itong paghihirapan bago makuha ang gusto mong resulta.